Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Yes, kung saan man kayong dako nandoon, no? And welcome again sa ating Ray Santos Music Studio Facebook Live. Yan. At napakaganda ng ating topic for today. So it's about sa pagpo-forfeit ng lesson, no? So, itong pagpo-forfeit ng lesson is very, very common sa lahat ng mga music, studio or music school, no? Why? Because, this is very important para mas maging disiplinado yung ating, mga students, 'no, sa kanilang pagpasok sa kanilang mga lesson, 'no? Napakahalaga nito kasi, kapag may disiplina, mas lalong maganda yung learning, experience ng ating, mga students, 'no? So, simulan na natin, 'no? Ishe-share ko lang today bakit ba nafo-forfeit yung ating mga lessons, 'no? And itong aking ishe-share sa inyo is more of, yung aming rules, 'no, dito sa Ray Santos Music Studio, kapag kami po ay nagfo-forfeit ng lesson, 'no? So, ganito po, 'no, let me share, with you yung aking experience before kaya kumbaga particular kami, 'no, 'pag nagfo-forfeit ng lesson, 'no. Nung ako po yung nagsisimula pa lang magturo, merong nagpaturo sa akin, 'no, nagpaturo siya sa akin na gusto niya daw mag, piano lesson, 'no. So, ang nangyayari, nun kasi dun pa lang ako sa nagtuturo sa bahay namin, 'no, and sabi niya sa akin, "O sige magkita tayo 1:00 pupunta ako sa bahay mo." 'Yan. Eh, noon kasi ang bayad pa namin noon per lesson, 'no, per lesson. So, after the lesson magbabayad sa'yo yung student, 'no. And ang nangyari dun sa akin, 'no, nag-aantay ako ng nag-aantay, 1:00 nandun na ako, 'no, or naka-ready na ako. Siyempre magre-ready ka, 'no, magbibihis ka ng kaunti, tapos medyo maglilinis ka ng bahay, lilinisin mo yung sala kasi nakakahiya din sa estudyante ang dumi nung sala, 'no. So, kailangan minsan may kasama pang magulang 'yan, so kailangan, yun lilinisin mo yung ano, yung, kapaligiran, 'no. So, lilinis ka pa ng sala nun tapos siyempre maliligo ka and then magbibihis ka. Kailangan by 1:00 kailangan ano na, ah, ready ka na kasi darating na yung estudyante mo. May mga times na ang nangyayari is naka-ready ka na, okey na yung lahat, and then biglang, sa kalagitnaan ng iyong pag-aantay biglang magsasabi yung estudyante sa'yo, "Sir, hindi ako makakarating." Napakasakit, 'di ba? Ang sakit naman. Talagang masakit. Masakit 'yun, 'no? O kaya minsan naman, late na yung paalam, 'no? 'Yun ang mahirap, 'no? Late na yung estudyante tapos late pa yung paalam, parang gano'n. Parang hindi na nga siya makakarating, late pa yung paalam niya, parang gano'n. Kaya kaya napakasakit, 'no? 'No? Minsan naman ganito, 'no? So, home service naman, 'no? Home service, so pupunta ka sa bahay. Pagpunta mo dun sa sa bahay, ang nangyayari, papunta ka na, on the way ka na, kumbaga ilang ano na lang, ilang hakbang na lang o ilang minuto na lang nandun ka na dun sa bahay, biglang magcha-chat yung parents or yung estudyante. Sasabihin sa'yo, "Sir, cancel ang lesson natin." Talagang ang sakit talaga. Okey, kasi namasahe ka na, 'no, nag-ready ka na, tapos minsan ang layo pa nung bahay, 'di ba? So so gano'n yung nangyayari. So sa akin, sa aking palagay, at hindi lang ano, isang beses nangyayari yan, napakadaming beses nangyayari, 'no? Kaya nasasaktan ka talaga ng husto kapag ikaw yung teacher. Anyway, so yun po yung aking mga karanasan na hanggang ngayon, 'no, na nararanasan pa rin, na tuloy-tuloy pa rin yung gano'ng sequence na ayan, na nagpapaalam, late na, tapos naka-ready ka na't lahat, tapos saka lang magsasabi hindi pala makakarating, 'no. So, hindi maganda. Kaya po kami ay, merong rules dito sa Ray Santos Music Studio, 'no. So, ito po yung mga konting rules namin na gusto ko lang i-share sa inyo kasi, especially kapag,
ayan na yung tapos na yung lesson ng bata, tapos magtataka yung parents 'no, bakit kami bakit kami na-charge-han ng ganitong date 'no? Pero hindi nila alam na forfeit yun 'no, saka ko palang ipaliliwanag 'no. But anyway, before naman po kayo mag-enroll dito sa amin sa Ray Santos Music Studio, yan po ay nakaano na, kumbaga po, pinapaalam na sa inyo ng studio na ganito yung aming, rules 'no. Anyway, so ito po yung aming mga rules. So, sa ganito po 'no, sa online, ang amin pong teachers or mga teachers ay mag-aantay lang ng 15 minutes. 15 minutes ka lang nila aantayin dun sa link or dun sa Zoom link or sa Google Meet 'no. 15 minutes ka lang nila aantayin. And then kapag wala ka pa ng 15 minutes, mag-a-out na sila and then forfeit na yung iyong or forfeited na yung iyong lesson 'no. So, ibig sabihin na-charge-an ka na, 'no? Kasi bakit? Kasi again, naghanda na yung teacher, nag-ready na yung teacher para sa'yo. And then biglang ayun, hindi ka sisipot. Oo, buti nga yung iba nagpapaalam, 'di ba? Yung iba talagang walang paalam. Oo. Tapos 'pag nakita nila yung message mo dun sa group, sasabihin na lang na, "Sorry teacher, nalimutan ko." Ang sakit talaga. Oo. Talagang ano, ibig sabihin kinalimutan ka lang 'no? So, yun yung aming iniiwasan para kasing sobrang, hindi siya maganda 'no, tapos sasabihin sa'yo nalimutan namin may lesson ngayon, something like that. So, yun po, napo-forfeit siya 'pag gano'n. Okay, para maiwasan po yung pag-forfeit ng lesson or, ma-charge-an kayo ng, additional amount 'no, is kailangan magpaalam po kayo 'no, ito po sa online 'no, magpaalam po kayo ng 1 hour, 1 hour before the lesson. So kapag kung ang lesson mo ay 7 o'clock ng umaga halimbawa, kailangan bago, mag-6 nakapagpaalam ka na. 'No, 'yan. So sa gano'ng paraan, hindi siya mapo-forfeit, 'yan, okey. So 'yan po yung aming rules kapag online 'no, and then, sa late naman, ito naman sa late, kapag na-late ka ng 10 minutes or halimbawa 15 minutes na late ka, tapos dumating ka 'no, and then ayun tuturuan ka ni teacher. Pero yung tapos mo gano'n pa rin. So halimbawa kung 7 o'clock ng umaga yung lesson mo, and then dumating ka 7:10, matatapos pa rin kayo ng 8. 'Yan. So discipline 'no, tinuturo lang po namin dito yung discipline which is very important at kailangan talaga para mas maging maganda yung lesson, maging ma-maximize nung, estudyante yung kanyang lesson. Kasi para din naman sa estudyante yun 'no, hindi lang para dun sa teacher, 'no? So, maganda kung gano'n. So, kung 7 o'clock yung lesson mo, dumating ka ng 7 o'clock and then matatapos kayo ng 8 and then nagawa na ay by that time nagawa na ni teacher lahat ng mga dapat niyang, gawin or ituro sa'yo 'no. So, that is very, very important. Now, saan lang po kami, nagbibigay talaga ng parang, what do you call this, yung parang, sige hindi namin ipo-forfeit yung lesson mo. Kumbaga parang consideration, consideration. Nagbibigay lang po kami ng consideration kapag emergency. 'Yan, emergency. Halimbawa po, nagkaroon ng biglang ano, ano bang magandang emergency, 'wag naman yung ano. Halimbawa po, ayan, halimbawa sa kalagitnaan ng lesson or bago mag-lesson, biglang nag-brown out. 'Yan, nag-brown out sa inyo, 'no. "Teacher, nawalan kami ng kuryente." Wala tayong magagawa do'n. Hindi naman kasalanan ng estudyante 'yon. So, okey lang, 'no? Or kaya biglang nagkaroon ng, halimbawa si mommy or yung parents kailangan nilang biglang umalis na napakahalaga talaga 'no, 'yan, oo. So, in case of emergency, may consideration naman po tayo. Pero 'wag naman po yung dahilan na nalimutan po namin, 'wag pong gano'n. Kasi po masakit talaga sa teacher 'yun, 'no. So, 'yan po yung, ah, mga binibigyan lang po namin ng consideration, 'no. So, 'yan po. Okey. Another thing is, ito po sa part ng, so kanina po yung online 'no, yung online po yung ating dini-discuss. Now this one naman yung sa amin pong, face to face, mas mahigpit po kami, mas mahigpit ang face to face. So so for example 'no, so same so kung sa online, kailangan 1 hour kang magpaalam o 1 hour before the lesson. Ah, sa amin pong face to face,
hindi po namin ina-allowed na yung 1 hour kasi nandun na yung teacher sa venue, eh, or dun sa mismong, school, 'no? Kung nandun na siya, ay hindi na po. So, kailangan talaga, mas maaga pa. Halimbawa kung, a day before mas maganda. So, for example, kung ang lesson mo ay Sunday, Saturday magpaalam ka na, 'no? So, yun po yung, sa aming face to face medyo mas mahigpit siya kasi nga po ayun, yung teacher talaga mag-e-effort pumunta, eh, 'no? Unlike yung sa aming online, medyo mas maluwag kasi siyempre, online naman 'yun, 'no? Okay, so kaya po tayo nagkakaroon ng mga ganitong rules is because, ah, mahalaga po ang oras ng bawat isa. Mahalaga ang oras ni teacher, mahalaga rin ang oras ng student. So, kapag sa end naman ng teacher, halimbawa po yung teacher ang na-late, 'no? So, obligado po siyang magdagdag ng time or magdagdag ng minutes. So, kasi nga po, ah, kumbaga, discipline, 'no? 'Yan. At saka isa pa po, pinahahalagahan po natin yung oras ng student at ng teacher. 'Yan, okay. So, 'yan po yung aming mga konting mga rules lang naman na i-share ko lang kasi, isa po ito sa mga laging issue ng kahit anong studio, kahit anong music school, ito pong pagfo-forfeit. 'Yan, okay. Kasi nga po, nasasayang yung pera, 'no, nasasayang ang pera, nasasayang ang oras. So, para maiwasan po yun, we have this kind of, rules, 'di ba? Okay, anyway, so before I end, ah, meron lang po tayong mga konting announcement sa amin pong mga, programs dito sa Ray Santos Music Studio. Okay, so first, we have the ukulele class, yeah. So, open na po ang aming ukulele class batch 2, yeah. Magsisimula na po ang, aming classes sa January 18, this coming Saturday, 2024, Saturday, 10 a.m. to 12 p.m. Yan, okay. If you are interested, PM lang po para makakuha tayo ng details. Gano'n din po ang ating guitar class. Yes, ang ating guitar class batch 50 naman ay magsisimula na rin po, 'no? Pero ito po ay mamu-move po ng, I think, February 8. Yeah, February 8, Saturday, 'no? But anyway, if you're interested with this, program, our ukulele class and guitar class, please, PM us and, we will give you all the details. Yan, okay. So, maraming maraming salamat po sa mga nakinig sa atin and I hope, maging guide po ito, especially sa mga students namin and sa mga, students na nais mag-enroll or nais mag-enroll sa amin, 'no? At least you have the idea. Okay, so thank you very much and I'll see you again next week sa isa na namang Ray Santos Music Studio Facebook Live. God bless and bye.